ang naging ano naman issue dun sa direkto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko. Kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan dun sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Nakalagay ko kasi doon sa General Appropriations Act, pwede kong gawin yon. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa siya. Kung madalit sabi, he was just following the law. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health services ay nilabag mo. Violation. Isang pagtataksil dun sa sinumpa mong maglilingkod ka ng matapa. Betrayal of the public trust. O hindi po ba? O yan ang ano niya, ang problema. Lalo pa, kaya alam mo kaya may katotohanan si Saldico, Franco, alam mo ba? Kasi inamin niya na may kasalanan din siya. Na siya ay utusan lamang. Madali sabi namin niyang kasama siya sa krimen. Kaya may bahid ng katotohanan. U.S. Supreme Court. Franco. Yes, attorney. Stop ka na muna dyan. Para ipaliwanag natin. Yan pong binabasa ni Franco. Yan po yung continuation ng una nating dalawang chapters na inireprint natin sa Manila Times sa ating column na Counterpoint. Kaugnay po yan sa inihain namin na urgent motion to resolve the petition for writ of habeas corpus na pinahin namin ng aking anak na si Attorney Paulo sa Korte Suprema upang ma-resolve na yung nauna naming inihain in behalf of the daughter of the President, former President Duterte, Kitty, Veronica Kitty Duterte, kung saan hinihingi po ng anak ng dating presidente na i-resolve yung mga legal issues like yung legal o illegal ba ang ginawa ng mga opisyalis na idinimanda natin at ang aming posisyon ay illegal. Pangalawa, utusan ang gobyerno na ibalik ang Presidente Duterte dito sa ating bansa dahil sa ginawa nitong paglabag sa karapatan at paglabag sa mga existing laws, lalong-lalo na yung sa saligang batas na nagtatakda ng due process o pagbibigay ng pagkakataon sa sino mang akusadong aarestuhin ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili na walang basihan ang pag-aaresto sa kanya. Yun po ang itinail namin. Ngayon, meron po kaming mga sinight o ibinigay sa Korte Suprema na mga kaso na maaaring maging batayan ng resolusyon ng Korte Suprema. Sapagkat ang sabi po namin, taliwas doon sa mga nagsasabi na moot and academic na ang kaso dahil wala na rito si Presidente Duterte, ang sabi po namin, meron pa rin jurisdiction ng Korte Suprema. Ang pagkatang jurisdiction niya ay hindi naman over ICC. Hindi sa International Criminal Court, kundi jurisdiction niya po ito doon sa mga taong gumawa ng paglabag sa saligang batas at sa mga nag-i-exist pang mga batas. At ang sabi namin, dahil ginawa nila ang kamalian, ang kapangyarihan ng Korte Suprema na
iwasto sa pamamagitan ng pag-utos sa kanila na iwasto nila yung kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapabalik kay Presidente Duterte ay maaaring gawin ng Korte Suprema. At doon sa mga argumento na hindi po pwede at wala namang maaaring maging batayan legal o sa mga nakaraang kaso, ay nagbigay po kami ng mga example. At ito nga ang binasa ni Franco. Yung po ang inilagay namin. Yung kaso dyan po sa Amerika, yung kaso ni Noem versus ano ba? Agregado ba yun? Ano nga yun, Franco? Yes, Abrego Garcia. Abrego. Yung po si Abrego Garcia, yun ay isang El Salvador national. Madaling sabihin, mamamayan ng bansang El Salvador. Ito namang si Kristi Noem, siya po ay cabinet member ni Trump, secretary ng Home Security. Ang ginawa po nila, dahil mayroong policy si Trump ngayon, si Presidente Trump, sa kanyang immigration, na yung mga illegal na pumasok sa Estados Unidos, i-deport nila, ibabalik nila sa kanilang mga pinanggalingan. Yan po ang naging batayan. Nung in-expel nila, dineport nila si Abrego. Abrego, si Yes. Garcia. Ang ginawa po nila, inaresto nila ng walang warrant of arrest. Pareho ng ginawa nila Presidente Duterte. Noon, di ba, nung pinunta nila sa aeroplano, wala naman silang warrant of arrest doon. Pinakita lang nila nung nasa Villamor na. At maliban pa ron, talagang illegal dahil wala nga jurisdiction ng International Criminal Court. So sabi ng korte, yung palang yung si El Salvador National, si Agrego Garcia, nag-file ho ng habeas corpus. Pareho din ang pinail namin para kay Presidente Duterte. At ang sabi ho ng El Salvador National, mali ang ginawa sa kanila sapagkat wala namang warrant of arrest. Bakit niyo ako inaresto at itinapon ninyo ako sa aming bansa? O ang sabi ho ng district court sa baba, yun kapareho ng ating regional trial code. Hindi po pwede ang ginawa nyo. Hindi nyo basta po pwedeng arestuin at ipatapon, i-deport ninyo nang hindi kayo sumusunod sa batas natin. Ngayon, ang ginawa po ng Solicitor General, pinaka-Solicitor General nila doon, yung abogado ng gobyerno, umakyat sa Korte Suprema. At ang sabi po nila, mali ang desisyon ng mababang hukuman sapagkat wala naman itong jurisdiction. Bakit walang jurisdiction? Ang sabi nila, kasi wala na yung El Salvador National. Napunta na sa El Salvador. Kaya wala na kayong jurisdiction hukuman para utusan kami na ibalik yan sapagkat wala na sa aming mga kamay. Wala na pinalis na nga namin Ang sabi ho ng Korte Suprema, hindi. Mali. Kailangan dahil illegal ang ginawa ninyo, hindi kayo sumunod sa due process. Inaresto nyo ng walang batayan. Itinapon nyo ng walang legal basis. Kailangan gumawa kayo ng paraan upang ibalik ninyo yan dito sapagkat ang ating batas dito sa Amerika, sabi ng Korte Suprema, walang mamamayan ito man dayuhan o mamamayan ng Estados Unidos ang maaari mong ipatapon o isurrender o labagin ng batas, arestuin nang walang warrant of arrest. So, yan ang naging dahilan. Kaya, yun din ang ginagamit namin.
Ang sabi namin, doon sa Amerika, meron din nung nangyari. Parang pareho yan kay, parang pareho kay Presidente Duterte. Inaresto, illegal ang pagkaka-aresto, hindi sumunod, walang nag-file na petition sa court, hindi sinuko muna sa hukuman, at alamin doon kung merong batayan o wala. Basta na lang inaresto, dinitini sa Villamor Airways, at pagkatapos ipilit na sinakay sa aeroplano, at ngayon ay nakukulong sa dahig. Sabi namin, illegal yan. Hindi po pwedeng gagawin yan. Ngayon, ang tanong mo, bakit yun naman sinasite? Kaso ng Amerikano yun, wala naman, hindi naman applicable sa Pilipinas. Hindi po. Applicable yan sapagkat yung pong ating saligang batas, kinopya lang natin, o madalit sabi, ginaya natin ang saligang batas ng Estados Unidos. Bakit ginaya? Di ba, occupied tayo ng Americans. Nakuha tayo ng Amerikano sa Hapon. Binigay, di ba, binenta na under Treaty of Paris yung Spanish. Binenta sa Amerikano, tapos binigay naman sa atin. Ngayon, yung ating batas, yung ating saligang batas, kung titingnan nyo, halos pareho. Kaya yung doktrina nila doon, kaugnay sa mga probisyon ng saligang batas nila, at yung probisyon ng saligang batas natin, kung anong desisyon ng Korte Suprema nila, pwede rin i-adapt natin dito. At yan ay mga nangyari na. Kaya sabi po namin, kagaya nitong kasong itong Amerikanong, El Salvador na national, na isang dayuhan. Dayuhan pa ito hindi itong mamamayan ng Estados Unidos. Sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos, mali! Dayuhan niya kay mamamayan, hindi niyo pa pwedeng gawin yan. Balik yan dito. Yun din ang sinasabi namin kay Presidente Duterte sa hukuman. Ito, presidente na ito ng bansa dati, ang daming ginawa para sa atin, mahal na mahal ng taong bayan, hindi naman tumakas. Kusang loob na bumalik dito sa Pilipinas, kahit na kung ano-ano pang payo ng mga abogado niya, huwag kang bumalik. Arestuin ka. Alam ng lahat na arestuin siya, pero bumalik dito. Pagkatapos hindi mo bibigyan ng kawalang batas, kaparaanan ng batas, bago mo arestuin at tutulong. Yan ang unang bahagi ng binasa ni Franco. Tuloy mo na, Franco. Yan po, attorney. Ang link. Now, ang sinasabi po ng binasa ni Franco, yung Korte Suprema, 3 sa kanilang mga justices, talagang matindi ang mga banat. Ang sabi nila, ang argumento ng gobyerno ng Estados Unidos na pagpapa-deport kay Abrego Garcia ay dahil wala na sa kanila. Wala na silang magagawa kasi dineport na nila Kaya wala na kayong jurisdiction. At sabi ko ng hukuman ng Estados Unidos, mali kayo dyan. Kasi kung susundin natin yung argumento mo, kaya nyong gawin ang isang tao, mamamayan o hindi dyan sa Estados Unidos, dito sa Estados Unidos, na pwede nyo lang itapon ito. At nung matapon nyo na, at magreklamo, sasabihin niya, wala, sorry, wala na tinapon na namin wala na kayong jurisdiction. Hindi pa pwede yan. Kinakailangan, sabi ng Korte Suprema, dahil iligal ang ginawa nyo, hindi kayo sumunod sa ating batas. Gumawa kayo ng kaparaanan upang ibalik yan. Kasi sabi ng gobyerno, paano namin ibabalik yan? Kayo ang gumawa ng sarili niyong problema. Pareho, tatatandaan nyo, yan ang sinasabi ko na noon pa. Wala pa yung desisyon ng korte nga ng Estados Unidos. Sinabi ko na noon, dahil sinasabi na walang jurisdiction sa ICC, paano mo papabalikan? Sabi ko, hindi na problema yan. Hindi na problema ng petitioner yan. Problema ng gobyerno yan. Kumuha kayo ng kalokohan ninyo, iwasto nyo.
correct yourself. Paano nyo ibabalik si Presidente Duterte dito? Problema nyo yan. Gumawa kayo ng kapalanan. Yan din ang sinabi ng Estados Unidos. Ang sabi niya, make the necessary steps to facilitate and effectuate the return of Abrigo Garcia. Ibalik niya yan. Umanap kayo ng kaparaanan kung paano ibabalik yan. Yan ang sabi ng Korte Suprema. At sabi pa kailangan mag-report kayo sa amin kung anong ginawang kaparaanan para makabalik yan. Lahat ng kaparaanan gawin nyo. Alam po ninyo, ang gobyerno natin, gaya ng sinasabi ko na sa mga dati kong artikulo sa Manila Times, sa Counterpoint, kung talagang gusto ng gobyerno ng ating bansa, kaya nilang ibalik si Presidente Duterte dito. Kung yung si Tebes nga, hindi po ba sinabi ko rin doon sa aming pleading, aming petition. Kung si Tebes, humingi tayo ng extradition. Humingi tayo sa Timor-Leste na ibalik nyo sa amin si Tebes sapagkat merong hinaharap na kaso yun dito. Kailan namin litisin yan? Ano sabi ng Timor-Leste? Hindi. Nanganganib ang buhay niya. Pinupolitika nyo lang yan. Kaya hindi namin bibigay yan. Talo sila. Nag-apila sila sa mas mataas na hukuman nila. Nagpunta pa nga ako doon nagtistigo ako doon. Anong nangyari? Sabi ng mataas na hukuman, denied yung motion for reconsideration, yung appeal ninyo. Hindi namin ibibigay sa yan. May desisyon na ho yan, Anong ginawa ng gobyerno natin? Meron silang ginawa kasi si Tebes nandito nakakulong. Ibig sabihin, kaya na pala nilang gawin sa pamamagitan, hindi natin alam kung ano mga usapan nila. Ang mahalaga, may kakayahan pala kayong ibalik yung ayaw ibigay ng isang bansa. Di ganun din. Unang-una, hindi naman umaayaw pa ang ICC. Wala naman sinasabing hindi namin ibabalik. Wala pa naman kayong request. Hindi po ba? Kaya kaya-kaya ibalik kung talagang gusto. Ang problema kasi, gaya ng mga nabanggit na natin, nagkaroon ng sabwatan ang International Criminal Court. At ang gobyernong ito na itapon si Presidente Duterte ron. Kagaya rin ng mga pagkakutsabaan, yung conspiracy sa pagitan ng administrasyon at mga kalyado nito sa Kongreso na maghain ng impeachment. Mabuti na lang at may Korte Suprema na nagsabi, mali kayo dyan. Illegal lang ginagawa ninyo. Hindi kayo sumusunod sa saligang batas. Eto na naman. May bago na naman tayo. Kaya ang sinasabi namin na talagang labag na labag sa batas ang pagpapatapon, pag-aaresto, pagdiditini kay Presidente Duterte sa dahig. Sa totoo lang, alam niyo, kahit hindi ho kayo marunong ng batas, sentido común lang ang gagamitin nyo. Bakit kanyo? May tayo'y malayang bansa. Tayo may sariling sistema legal. Tayo'y nagpapakulong matapos ang isang paglilitis ng isang akusado. Dalawang presidente pinakulong natin. Isang presidente in-exile natin. Madalit sabi, may kakayahan tayo at ginagawa natin. Malusog ang ating sistema legal. Pagkatapos, inaakusahan natin itong si Presidente Duterte, isang mamamayang Pilipino na gumawa ng krimen. Hindi natin malitis dito. At kailangan pang itapon natin sa ibang bansa at ibang mamamayan pa ng bansa ang magliliti sa kanya at maghuhusga sa kanya. Hindi mo ba sentido ko yun? Na kabalbalan yun. Isang paglabag hindi lamang sa karapatang pangtao ng mamamayang Pilipinong si Duterte, kung hindi isang pagyurak sa ating pagkamalaya, pagsira sa ating soberentiya o kasarinlan sapagkat
sa ilalim tayo sa jurisdiction ng isang dayuhan. Gayong meron naman tayo rito. Hindi po ba? Common sense. Sentido común ng taon yan. Hindi mo na kailangan maging abogado para ikatwiran mo yung mga pangangatwirang ligat. Sentido común lamang ang gamitin mo. Alam mo na maling-mali at iligal at masama at nakakahiya ang ginawa ng gobyerno ito sa isang mamamayang Pilipino na isinuko sa isang dayuhan upang litisin sa krimen na di umano ay nangyari dito. Ginanap dito. Hindi po ba? Una, tama po yung desisyon na sinasabing yung 60 billion na ibinalik sa Treasury, ginawa sa PhilHealth. Talagang illegal yon. Kasi yung PhilHealth, yun po ay pondo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sa yung mga taxpayer, para yun ay nakalaan, nagagastusin para sa ikabubuti ng kalusugan ng taong bayan. At sa batas, kailangan huwag mong tatanggalan ng kahit na isang pera dyan. Katunayan, nakalagay nga sa batas, kailangan kung may sobra, gagamitin mo yung sobra doon sa pakikinabangan ng mga beneficiaries. At ang beneficiary at taong bayan. Sa pagkatating sa Ligang Batas, sinasabi na kailangan pangalagaan natin ang kalusugan ng taong bayan. Affordable health services should be given. Madalit sabi, yung kung pwede nga, libre sa akin, dapat libre yan. Pero sinasabi ng batas natin, kailangan 2 taon, may nakareserba ka dyan. Hindi po pwede mong sirain ang programa ng health services ng PhilHealth. At kung merong pang sobra, kailangan gamitin mo yan sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Pero ang ginawa, itong si Recto, gumawa ho ng memorandum circular na ilipat sapagkat gagamitin nila ang pondo para doon sa mga unprogrammed kagaya ng mga flood control project. Yun ang nangyari dyan. So maraming inilipat na pera doon sa National Treasury para daw gamitin ito sa ibang proyekto at program. Nakasama nga doon yung flood control projects. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, oy, Recto, wala kang kapangyarihan na gawin yan. Ang pwede lang maglipat ng pondo sa allocation ay ang presidente. Presidente ng bansa. Ikaw cabinet member ka lang mali ka dyan. Ngayon, ang naging naman issue dun sa Recto kasi gusto ng mga tao o ng mga kritiko, kailangan, demanda mo yan. Technical malversation yan Kasi hindi ka pwede maglipat ng pondong allocated na naka-reserve na yan doon sa isang entity tapos ililipat mo. Wala kang kinita pero sa batas, technical malversation yan. Ang problema lang mo doon, sabi ng Korte Suprema, sabi niya, hindi mo pwedeng demanda. Hindi naman nila sinabi kung bakit hindi pwedeng i-demanda. Wala daw. Meron lang grave abuse of discretion. Pero yung krimen, pwede, sabi ng kritiko, technical malversation, plunder pa nga yan. Kasi more than 50 million. Kaya ako naman, bilang abogado, tinitingnan ko naman ang ginawa ni Recto. Kasi pag dinimanda mo yan, meron siyang depensa. Sasabihin niya, teka muna, sinunod ko lang naman yung national budget, yung General Appropriations Act na isang batas. Nakalagay ho kasi doon sa General Appropriations Act
Pwede kong gawin yon. Kaya sinunod ko lang. Kaya may depensa sa'yo. Kung madalit sabi, he was just following the law. A law which, according to the Supreme Court's decision now, yung particular na provision na yun, na rider na sinama nila ron, unconstitutional. Labag sa ligang batas yun, sabi niya. Kasi yung provision sa pagbibigay ng affordable health services ay nilabag mo. Pangalawa, sabi niya hindi pa pwede yung rider mo. Kailangan, kung gusto mong baguhin yung Universal Health Law, gumawa ka ng hiwalay na batas. O, yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang problema, ito, meron ng isang legal issue dyan. Sabi niya, ng Korte Suprema, wala raw pananagutan si Presidente Marcos Jr. Tayo, sumasalungat tayo. Pareho ng pagsalungat ni Justice Marvic Leonen. May dissenting siya. May concurring separate opinion siya. Sabi niya, and I agree 100%. Merong grave abuse of discretion si Presidente Marcos Jr. dyan. Bakit? Kasi sinertify niyang urgent yung General Appropriations Act kung saan doon nagbigay ng kapangyarihan na mag-transfer ng pondo dyan sa PhilHealth, ibabalik mo sa National Treasury. Alam niya naman na mali yun. At hindi niya maaaring sabihin na hindi naman ako abogado. Hindi ko alam. Ang dami mong abogado dyan eh. Sobrang dami ng abogado sa Malacanang. Siyempre, kukonsulta mo yan. Mali yan eh. Gumawa lang kayo ng paraan. Kaya, sabi ni Justice Marvic Leonen, may grave abuse of discretion. Kaya dapat managot ka dyan. Kung pwedeng hindi ka mananagot ngayon, sa didemanda ka, pwede yan, it will fall under an impeachable ground. Kasi, papasok yan doon sa violation, isang pagtataksil doon sa sinumpa mong maglilingkod ka ng matapa. Betrayal of the public trust. O hindi po ba? O yan ang ano niyan, ang problema. Merong pag isang portion ng desisyon, Franco, na medyo questionable. Ano po yun? Ano sabi niya? Kongreso, mali yung ginawa nyo na nag-rider kayo dyan. Illegal yung ginawa. Hindi pa pwede yung ginawa nyo. Kaya dapat, ibalik nyo yung pera na transfer nyo sa National Treasury. Billion-billion yun. Ibig ko sabihin, yung gobyerno, sa pamamagitan ng Kongreso, ilalagay kayo sa General Appropriations Act. Maglalagay sila ng pera sa PhilHealth, ibabalik nyo yung nawala. Teka muna, saan manggagaling yung ibabalik ng pera? Siguro nasa isip ng Korte Suprema. Di ba nilagay nila sa National Treasury? Hindi kailangan yung National Treasury ibalik sa kanila. Parang tama, pero mali eh. Bakit ko kanya mali? Yung pera kinuha nila sa PhilHealth, inilagay nila sa National Treasury. Pero ang problema, yung perang nandun na kinuha nila sa PhilHealth, ginamit to sa pagpondo ng mga flood control projects na hindi naman nangyari. Ninakaw yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaling miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga DPWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-amin na.
O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun napunta rin sa appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang hiya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pagkatapos siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliho yata yun. O walang galang na sa Korte Suprema. Mukhang hindi yata nakita niya yun. Ang kailangan na magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw. Yung mga nagnakaw na ngayon nga, hindi ba, meron na mga nagsole. Meron tayong mga kinumpis ka, mga sasakyan, binibenta. O, dapat yung mga sinoling pera galing doon sa mga flood control projects na katiwalian, yung mga kinumpiskate na mga sasakyan, na mga binibenta ngayon, at kung ano-ano pang kukunin na mga properties na pag-aari ng mga nagnakaw na yan, yun ang ilalagay mo sa PhilHealth sapagkat yun ang ninakaw. Hindi yung taxpayer ang maglalagay na naman sa PhilHealth. O, abay para tayong niluto sa sariling langis natin. Hindi po ba? Yun ang aking masasabi yan. Kaya sabihin natin mag-file kayo ng motion for reconsideration. Yung mga bagay-bagay na sinabi ni Justice Marvick Leonel at saka yung ating mga pagsusuri, sama niya yun, mali yata. Pero tama yung desisyon unconstitutional. Napakaganda ng ating mga naging talakayan ngayon. Attorney, medyo mabibitin tayo sa oras. Meron pa sana tayong mga balita pero dako na po tayo sa ating mga text messages. Ito po, Attorney, para sa ating message mula kay Cosmo. Naghahanda si BBM sa maaaring pag-alsa ng taong bayan sa kanyang korap na administrasyon kaya idinadaan niya sa pagtaas ng base pay ng men in uniform. Dito natin makikita ang karakter ng mga men in uniform natin. Their loyalty should first be to God and to the country, not to corrupt leaders. Talagang hindi matatakasan ang perception o paniniwala ng taong bayan ang ginagawa ni Presidente Marcos Sr. sa pagtaas ng base pay ng military, ang men in uniform. Effectively, sinusuhul mo yan, maging loyal sa'yo. Yun. Kasi nga, nagagalit ang taong bayan, nagrarally, at kung hindi mo mapigilan ang mga pagrarally ng taong bayan, at nakikita ng mga sundalo na wala ng pagtitiwala ang taong bayan sa gobyerno, kakampihan nila ang taong bayan. At ang feeling ngayon ng presidente, sa pamamagitan ng pagbibigay nila, baka yung loyalty nila, mabili mo. Ako po hindi naniniwala doon na mabibili mo. Yung mga yan, karapat dapat lang naman talaga na sila itasan. Hindi ba tinasan, dinoble nga ang sweldo nila, mga men in uniform ni Presidente Duterte. Kumbaga, nabusog na nga sila Pero, hindi ibig sabihin, ang loyalty nila doon sa tao. Ang loyalty nila sa ilalim ng saligang batas ay bigyan nila ng serbisyo at proteksyon ng taong bayan. Kaya ang kanilang loyalty ay doon sa taong bayan, hindi doon sa taong nahalal na presidente o kung ano mang posisyon mo na gumagawa ng labag sa interes ng taong bayan. Ako'y naniniwala na, alam nyo, may kikwento ko siyempre ako, hindi ko alam kung naikwento ko na ito ng programa natin. Nung isang araw, ako po'y kumain dyan sa isang restaurant, Marikina, sa isang mall.
May pagdating ko doon sa restaurant, merong isang hapag sa lamesa. Kumakain sila. Binila ko mga 11 babae. Yung isa may naka-uniform na pulis at may isang lalaki. Nung ako'y kumakain, napapansin ko na nagbubulungan sila. Siguro nakilala ako. Nung ako'y matapos, yung lalaki lumapit sa akin, "Sir, pwede ho ba kaming magpa-picture sa inyo?" Di, sabi ko, "Bakit naman? Baka napagkamalan nyo lang ako." "Hindi ho, kayo. Kayo si Sek Panelo." Di sabi ko, "O, sige." Nagtayuan ho sila para lumipat sa mesa. "Hindi, wag na kayong tumayo. Ako na lang lalapit sa inyo." So, madali sabi, pumunta ako sa kanila, tumayo ako sa kabisera, at nagpakuha na ng picture. Picture na kami. Eh ngayon, teka muna ako. Taga saan ba kayo? Taga Marikina ba kayo? "Opo, taga Marikina kami lahat." "Saan kayo sa Marikina?" Alam mo, parang ako ang sagot nila, "Sir, Marikina PNP kami." "Ha? Mga pulis pala kayo lahat?" Kaya pala yung isa naka-uniform. "Opo, pulis kami lahat." Teka muna. Yung picture natin, pag nakita ni Bongbong Marcos yan, at nakita kasama niyo ako, kritiko ko ng administrasyon, baka kayo ipa-arrest, sama kayo sa kulungan. Alam mo, sagot nila, Hindi ho. Kami, Duterte kami, Duterte." Pero yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung mga yan, kahit nabigyan mo ng mataas na sweldo yan, karapat-dapat lang naman. Hindi mo mabibili yan. Talagang puro Duterte ang mga men in uniform, men and women in uniform. Maniwala ka, Franco, kahit saan ako magpunta. Kagabi, dumaan ako doon sa, alam mo, merong isang lugar dyan sa Makati, Franco, na parang Malate. Ewan ko kung nakapunta ka na. Doon sa Makati Avenue. Yes. Makati Avenue, pag kumanan ka, merong isang lugar doon na, parang Malate. Nandun lahat yung mga dayuhan, maraming mga nightclubs doon, bars. Di naman ako doon. Yung aking sinasakyan, ng kaibigan ko, isang BYD, walang tint. Kahit gabi, nakikita kung sino nakasakay. Nung makilala ko ng mga ano doon, kahit na yung mga nagtatrabaho, mga staff, pati na mga security at mga police, maniwala ka pa ako nagkawayan, Sir Panelo, pwede yung picture. Duterte o kami, Duterte. Yan ang sinasabi ko. Hindi nyo mabibili kahit anong gawin nyo. Kaya tanggapin nyo ang pagtaas ng sahod nyo. Pero gawin nyo ang iyong tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kayo ang protektor ng sambayanang Pilipinas. Yun, malinaw. Maraming salamat, Attorney Sal. At okay ang kwentong. At least napatunayan natin na marami talagang supporter ang ating former president. Mula naman kay Maria Fatima, ang mga problema ay walang solusyon na nagagawa ang gobyerno at lalong nadadagdagan pa ang korap na ang 2025 budget dinadagdagan pa ngayon. Tumaas pa lalo ngayon. Ponduhan ulit ang budget na kinulimbat. Alam mo ba kung bakit, Franco? Kasi hindi ko nayayanig ang gobyerno. Nagrarally tayo, totoo. Di ba? Ako muna nanawagan na, pumunta kayo sa kalye. Ang problema ko, yung pagpunta natin sa kalye, kulang kumbaga, gaano ba kadalas ang minsan? Mas marami mas madalas yung minsan na pagrarally. Dapat araw-araw, regular, hindi mayayanig ang gobyerno. Kung every once a month lang tayo nandyan, pagkatapos hati-hati pa tayo. Hindi pa tayo nagkakasundo. Kailangan magkaisa po tayo, mapayapa tayo lumas sa kalye lahat para mayanig ang gobyerno nito. Pag hindi, tinan nyo, sa halip na mayanig sila, lalong dinadagdagan nila ang mga kalokohan nila. Kasi sabi nila, okay na ito, magsusurvive tayo. Magsusurvive nga sila lahat hanggang sa 2028 kung ganyan tayo. Naku, yan. Mula naman, Attorney, kay Erin Marceline. Buti na lang, China-funded na ang PRRD admin ang Bukana Bridge sa Davao. Kung ngayon, iyan ang paniguradong pinitik na iyan ng mga magna. No choice si BBM to execute and construct. Kapal mooks feeling niya sa kanya.
Yan ang problema dyan. Alam mo, yung Bukana Bridge na yan, parang sinasabi lang, hindi, bakit dinaakin ng Duterte yan? Hindi ba si ngayon lang i-construct yan eh. Ganito po yun. Yung Bukana Bridge na yan, pondo ng China. At yung China yan, kaya ako nagpopondo yan, 2016 pa yan, nung panahon pa ni Duterte nag-umpisa. Kaya lang nagkaroon ng pandemic. Alam niyo, maraming paperwork yan, pag-aaralan pa yan, kung ano-ano pa. Madalit sabi, dahil sa patakaran ni Duterte na nakipagkaibigan siya sa China, yan ang resulta. Yan ang legasiya niya. Hindi niya inaway. Pero hindi naman niya isinuko yung arbitral ruling. Sabi niya, hindi, dito muna yan. Pero pagkaibigan muna ako sa inyo. Oh, kaya dahil doon, yun, nagbigay sila ng mga, di ba, nagdonasyon sa atin. Sila ang bansa, una nag-donate ng mga pang-bakuna natin. Tanda mo yun? Yes, Franco? sir. Sila Yes. yun. Sila una. Dahil siguro kung di sila nauna kasi napakahirap bumili ng bakuna noon. Sinovac. Lahat nakapila all over the world. Wala tayong mabili. Oh, kaya itong China nagbigay sa atin ng mga bakuna. Pangalawa, ang dami ko silang pinondohan ng mga bridge, kalsada, project. Sa panahon ni Duterte, nagsimula lahat yan. Kaya hindi rin naman mali na sabihin, legacy ako yan, kasama yan. Oh. Pero, hindi ibig sabihin, itong si Marcos Jr. is babanatan din natin dahil sinasabi niya sa administrasyon ko. Totoo rin naman yun. Dahil, tandaan nyo, yung mga ibang presidente, pag naging presidente, yung mga ginagawa ng nauna, hindi nila tinutuloy. Si Duterte, hindi gano'n. Tinuloy niya lahat yung kay Pinoy. Ito naman, si Marcos Jr., kahit ano pa sabihin mong mali ang mga ginagawa niya sa maraming bagay, pero yung pagpapatuloy ng construction, pagsisimula na naantala, na nagsimula kay Duterte, ay tama yung ginagawa niya. Dapat ding bigyan ng papuri yang si Marcos Jr. sa parting yan. Hihirapan ng ilihis ni BBM ang mga tinatago nilang korupsyon nila kasi nagsalita na si Saldico na kasama nila sa nakawan. Talagang mahirap talaga pag tinuturo ka ng dati mong kasamahan, nakasama ka sa krimen. Talagang mahihirapan kang tanggihan yan. Ang taong bayan ngayon, Franco, kahit na walang ebidensya, pag ikay inakusahan dahil sa buwisit, sa galit sa'yo at naniniwala at nakikita naman nila na itong mga kongresista, mga senador, hindi naman dating mayayaman, ay ubod ng yayaman ngayon. Pinagmamayabang lahat ng mga nakaw na yaman at yung mga ibang nasa DPWS at sa iba pa. O kaya, ang tao naniniwala, kahit nawang preba, yan, kasama yan, eto. Lalo pa, kaya, alam mo, kaya may katotohanan si Saldico, Franco, alam mo ba? Kasi inamin niya na may kasalanan din siya, na siya ay utusan lamang. Madali sabi namin niyang kasama siya sa krimen. Kaya may bahid ng katotohanan.